Sabado ng gabi, nakunan sa CCTV ang pagpasok ni Agnes Wang sa kanyang bahay sa San Juan. Sinundan siya ng lalaking naka-helmet. Tinuturo ng lalaki ang sasakyang nakaparada sa harap ng bahay ni Agnes. Hanggang sa hinablot ng lalaki ang bag niya. Sinubukan pang tumulong ng kasama niyang babae. Pero mabilis na tuwakbo ang lalaki, tangay ang bag ni Agnes. Saka sumakay sa motorsiklong nag-aabang sa labas. Mapapansin namang nakasuot ang uniforme ng ride-hailing app na Move It ang rider. Walang nagawa ang biktima kundi sumigaw at humingi ng saklolo. Ayon kay Agnes, inakala niyang barangay tanod ang sumita sa kanya dahil sa illegal parking. Akala po namin na taga-barangay, tapos may tinuturo po yung kotse ko sa labas po. So at this point nakapasok na po siya. Tinanong po niya na, ate, may naiwan po ba kayo? Parang may naiwan kayo, ganyan po. So nakatingin lang po kasi kami na hindi man naintindihan, kala may taga-barangay or sino nga ba talaga to. And then, yun, diretso po, in-announce niya na hold up to, ganyan. Nakuha kay Agnes ang bag na may lamang 20,000 pesos, mga credit card at ilang personal na gamit. Agad siyang nagpa-blotter sa San Juan Police. Sa tulong din ng kumpanya Move It, na-trace ang mga sangkot na rider. Agad inaresto sila Christopher Parangan alias Tupe at si Joshua Manuel alias Pedok. Nahaharap sila sa kasong robbery hold-up. Sa record ng pulisya, napag-alamang may mga kaso ng illegal possession of firearms, robbery hold-up ang mga suspect. Na-recover naman ng San Juan Police ang motorsiklo na ginamit ng riding in tandem. Tiniyak naman ang pamunuan ng Move It na patuloy sila makikipagtulungan sa investigasyon ng pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.